Good morning po sa inyong lahat. Nandito ako ngayon sa Riverside. Mamasyal ako ngayon sa dagat gamit ang aking DIY na bangke. Ito ang gagamitin ko sa adventure natin. Tara, samahan niyo ako. Nandito rin pala ang mga gwapong residente ng Riverside. Dahil meron na tayong bangke, pwede na tayo mag-adventure sa saltwater o freshwater man yan. Nagulat talaga ako sa lugar nila dahil wala akong nakitang mga basura. Ang sarap kaya mamasyal sa lugar na malinis. Habang nagsasagwan ay magluluto muna ako ng sikwati. Ipaparis ko sa cassava cake, suman, at bako or malagkit. Ang saya-saya ko ngayon dahil nakaka-relax pala ang magsakay ng bangke habang humihigop ng sikwate. Doon sa unahan, merong mga fishermen na nanglalambat. Titingnan ko lang kung anong mga nahuhuli nila. Di ko inakala na bibigyan pala ako ng isda ni paring Bernie. Di kami magkakilala pero ang bait nila. Meron pang kasamang sili ang binigay na isda ni paring Bernie. Naku, sigurado na may pangkilaw na tayo. Ngayon naman ay susubukan ko mga whale gamit ang fishing rod. Sana may mahuhuli tayo para madagdagan pa ang ating isda. Nakailang hagis na ako pero wala pa rin kumakagat. Kaya nakadesisyon ako na bibili na lang ng isda sa talipapa. Lalabas na ako sa isla. Dito lang ako sa gilid dadaan dahil napakalakas ng hangin. Nakarating na nga pala ako sa Badjao Village at nakilala ko si Rose Ann at si Bobby. Hapsubo makamimun. Ang ibig sabihin ay magandang umaga. Meron agad akong natutunan sa language nila. Matagal ko ng pangarap na makapunta dito sa Badjao Village. Sabi ni Rose Ann, 2 kalasi ang Badjao. Ang nanghihingi ng pera, yun ay ang Badjao. Ang nagbibenta naman ng alahas, yun naman daw ang Gudjao. Doon sa unahan, merong floating cottage na aking nadaanan. Sabi ni ate, papakainin niya daw ako pero di ako pumayag dahil mahiyain akong tao. Nandito na ako sa entrance ng talipapa. Ang daming isda rito kaya pala wala akong huli dahil nandito lang pala sila. Kaya bumili agad ako ng isda, 200 kada kilo. Babalik na ako sa aking Titanic. Dito nga pala ako bumili ng isda sa Dawis, Panglao Island. Nadaanan ko nga pala si Captain Carmenio Gomez. Binagyan niya ako ng luya at saka bombay para sa ating kinilaw. Oy, ang ganda naman ng date nila. Napaka-romantic. Napakalakas talaga ng current at sinabayan pa ng malakas na hangin. Nakadesisyon ako na bumaba sa aking bengke. At di ko namalayan na sa Tagbilaran na pala ako napadpad. Nakaabot na nga pala ako ng KFC. Di ko naman bilang kung ilan ng mga babae ang na-date ko rito. Si ate gusto pang sumakay sa aking Titanic. Napakalayo pa ng aking biyahein. Nandun pa sa pinakadulo ng isla. Hay nako, muntikan pa kami magkabanggaan ni Manong. Sa wakas, nakabalik rin ako sa Riverside. Sa sobrang layo ng pinuntahan ko, sumasakit ang aking puwet. Sa ilang oras na nagsasagwan. Maghahanda lang ako para sa aming pananghalian. Dito lang ako magluluto sa aking Titanic. Kung sakaling masusunog, di problema yan. Kahit pa di pa tayo tatawag ng bumbero. Okay lang dahil merong tubig dagat na pwede nating pangpatay ng apoy kung sakaling may sunog. Piniprito ko na ang nabili kong isda kanina sa talipapa. At maghihiwa rin ako ng mga lamas para sa ating kinilaw na dilis. Kung anong mga available ng mga pagkain sa aking pinupuntahan, yan lang aking mga kinakain. Kaya minsan di talaga ako magdala ng ulam. Ready na aking mga pagkain. Pupunta ako sa gitna ng dagat para magpalutang-lutang habang kumakain. Ang sarap na sana ng kain ko pero kailangan ko pang balikan si Carlo. Muntik ko nang makalimutan na meron pala akong kasama. Yan tuloy, gutom na si Carlo. Pagkatapos naming kumain, pinasakay ko na siya sa aking yate at pinasyal sa gitna ng karagatan. Sabi ng taga rito, nag-iilaw daw ang kuweba tuwing bilog ang buwan. Pero di ako naniwala dahil wala naman ako nakitang LED sa loob ng kuweba. Grabe, nakakapagod ang adventure ko ngayon kaya magpahinga muna ako at matulog.